fire, homie, I feel too alive. You can see me like Illuminati. You can see me like Illuminati. But I'm shining so. Ano? Tara, sama kayo sa pagod ko. Basilio Adventure here. Another day, another hapon, another episode ng ating running adventure tayo ngayon. Takbo lang tayo kahit mga 10 kilometers. Uy, happy Fiesta! Fiesta dito. Happy Fiesta! Yun, so dyan lang kayo, sama kayo sa pagod ko. Basilio Adventure, adventure ko, adventure nyo. Yung tangke de guerra natin, no? Agtrabaho kayo dyan. Heavy equipment natin dito. Ewan ko ba, trip na trip ko tumakbo dito sa TR4 kahit ganito kainit. Nag-enjoy ako sa ganito eh. Sarap kasi. Part ng TR4 dito sa Sariaya. So may nasemento na. So ibig sabihin laki na ng progress. So yun, baka ako palang unang taong nakakaapak dito. Biro lang. Pero nakakatawa, di ba? Kung titingnan nyo, natataas natin. Layo na yan, may 1 kilometro siguro to. Yan o, di ba? First time nakaabak ng TR4. Yeah. Yan o, may simento na. May simento na yung TR4. Going to, pag diniretso mo to, mga 2 kilometers 2 to 3 kilometers, nasa Tayabas, Quezon ka na. Yun, yung mga puno na yun, medyo malayo-layo pa. Ito kasi is part ng Sariaya. Yan kasi ay hibanga pa. Yun, just want to share itong pinapagawa kong daan para sa inyo to, para madali kayong makarating dito sa Parines, sa Quezon. Trabaho kayo dyan, bilisan nyo. Meron daan dito. Daan sa baba. Parang din daan. Sana pa rin doon tayo dumaan sa daan. Progress! Magko 4 kilometers tayo. Dito na tayo sa, I think this is Tayabas na. Lapit lang naman yung daan dito. Pupunta. Okay na. Masunod naman yung daan. Hindi dumaan kasi ako dito last time na nakabike ako. Hinahanap ko yung daan papunta sa highway.
Hanggang nakarating na ako doon sa dulo. Yung pala, nalampasan ko na. Tingin ko naman dito na yun, tingin ko yung bakal na yun. Dito na tayo sa yung mapuunong daan. So kanina doon tayo sa highway, mainit. Ngayon nandito na tayo. Pababa na tayo dyan, diretso lang tayo. Bababa tayo doon sa may highway. Tapos balik siguro tayo ulit sa Sariaya. Tapos hindi ko alam eh. Bahala na mamaya kung saan tayo dahil ng ating mga fit. Atmosphere. Progress! 3.70. Dami kong alikabok sa katawan. Alikabok doon. So gagawin natin ngayon, takbalakad lang tayo. Takbalakad. Tsaka na naman talaga ako pag nagbablog ako ng tumatakbo. Sa matagal ako kasi yung mga gusto kong kuha na yung mga katulad ng mga ganun. No. Yan. Water break muna tayo. 4 kilometers. Sip-sip tubig muna tayo. Woo. Init. Buti nga hindi masyadong mainit eh. Kaninang mga alas 2, alas 3, nasa bahay ka, sobrang init. Grabe. Iba yung El Nino ngayon. Sana maski konti umunan man lang para makabawas-bawas sa init. Pa tayo dito. Hindi ko alam kung anong barangay ito. Tagal ko nang dumadaan dito eh. Ito mga pang 5 ko to, 2, 3 patayik. 4, 6 nata. Mas 2, pangalawang beses to sa takbo. Kasi medyo malayo-layo din to eh. Sa bisikleta bilis lang to. Tamang dadal lang tayo. Hindi kayo mainip. Kaya kung ako sa iyo, ako sa inyo, good time. Tapo kayo. Exercise, galaw-galaw. Para mas takap yung mga muscles natin. Lalo na kung tumatanda tayo, mas lalo natin kailangan yun. Kaya ako naman kasi every week meron akong workout. Meron akong buhat sa umaga, twice yun a week, minsan 4 pa. Tapos thrice na takbo, tapos isang bisikleta. Minsan kasi hindi ako nakapag-bisikleta, lalo na pag busy ako ng Sabado at Linggo. Yan. Pero hindi ko pinapabayaan na yung halos 1 week walang exercise. Para bang hinahanap ng katawan mo. Para nagsasalita yung katawan mo na, pre, kailangan natin na exercise. Kailangan natin gumalaw. Yun. Gandang hapon po. Ayun. Friendly lang tayo, palagi tayong friendly. Pag nakadaan tayo sa mga bahay-bahay, siyempre kailangan natin yun. Progress 5 kilometers. Meron pa kayong buko. Dito na tayo sa Highway 12. Ikaw na nanonood, wala ka pa rin bang planong tumakbo? Simulan mo na. Kailan mo pa sisimulan? Pag di mo na kaya. Lagi ko sinasabi yun. And if you want to start your era in running, meron akong
piece of advice. Una is masterin mo yung conversational pace, yung nakakatakbo ka na nakakapagsalita ka. Dito mo kasi na bibuild yung aerobic capacity mo sa pagtakbo. Iwas din sa yung ma-burnout ka sa pagtakbo kasi ang bilis-bilis. Yun, isa sa mga inaral ko nung una, yung pacing na yun as newbie. Palagi ko pa rin naman sinasabi na newbie ako kasi palagi naman akong ganun na palagi ko pa rin iniisip na newbie ako kasi marami pa ako mga bagay siguro na pwede kong matutunan or hindi ko pa natutunan as a runner kasi mas nauna naman ako sa cycling. Second piece of advice, unahin yung consistency kaysa sa intensity. Iwasan natin yung mindset na all for nothing. Isa sa mga susi dyan is consistency over intensity. Maging consistent lang tayo. Lahat naman kahit sa vlogging, palaging sinasabi na consistency ay may kasamang tagumpay. Tama ba yan? And my last advice is mamuhunan sa gamit. Lalo na sa sapatos. Kasi importante yon. Punta sa mga legit shop, huwag kayong bumili ng yung mga fake na shoes. Meron namang iba. Hindi na ako magbabanggit ng brand. Kung kaya nyo naman magpa gait analysis para alam nyo yung mga sapatos na pwede sa paa nyo, mas maganda. If you have the budget, and why not coconut? So, ayun, naka 10 kilometers and sabihin natin mag 11 kilometers na ako. 2 hours. Pwede na. Sama vlogging. Guys na yun. So, hanggang dito na lang. Muli tayo. Maraming salamat sa pagsama sa pagod ko sa episode na to, sa adventure na to. Sana huwag kayong magsawa at kung bago ka sa channel ko, baka naman pa-subscribe naman ako sa Basilio Adventure. Dahil ang adventure ko ay adventure nyo. Ciao!